Ito habang palapit po yung November 16 at 17, 18 na ikinasang peace rally ng Iglesia ng Cristo ay sa ngayon ay tila naku marami pa rin hong kabado no at kinakabahan at yung kanilang interpretasyon ay para patalsikin ang kasalukuyang administrasyon at maipalit ang kampo si Vice President Sara Duterte na ito po ay malayong-malayo. At wala pong layunin ang Iglesia ng Cristo na kung saan ay patalsikin ito pong kasalukuyang administrasyon at magpalit o magkaroon po ng kudita. So maliwanag ho ito mga kababayan at ang rally po ng Iglesia ng Cristo na ikinasa para po sa ngayong November 16, 17, 18, 3 araw po yan, dyan po sa Luneta, ay naglalayong magkaroon po ng transparency at accountability. Hindi para pabagsakin o patalsikin ang leader ng pamahalaan. At ayon po sa Iglesia ni Cristo, pamunuan, ayaw din po nila ng stop election. Kudita, rebellion. Ang gusto ay pairalin ang batas at papananggutin ang may sala. So yun po, maliwanag ho yan. Ang binabanggit po ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Pero ngayon ay dahil sa marami po ang nininervyos mga kababayan at di malaman kung kasi yung iba ay maaring mawalan po ng ng tsansa yung kanilang manok para po sa 2028 tulad na lang ho yung mga talagang iba't ibang mga sektor, personalidad na kung saan ay patuloy na sinisiraan ito hong rally ng Iglesia ng Cristo at bukod sa mga ibang mga vlogger. Nandyan din yung biased political analyst na si Ronald Llamas dahil sa, siyempre yan po ay masugid na taga-suporta at napakalapit ho na taga-suporta ni Senator Risa Ontiveros na napaulat na meron tong ambisyon na tumakbo bilang presidente sa 2028 presidential elections. Maging si dating Senador Antonio Trillanes nga ho Ang sabi niya, mas gusto niya raw na ibandera na kandidato sa pagkapangulo, ito pong si Senator Risa Ontiveros kumpara kay na ngayon Mayor Leni Robredo. So makikita nyo ho, yung talagang yung kanilang plano ay talagang itaas po si Risa Ontiveros. Pero maliwanag ho ito na yung rally po ng INC, wala pong politika ho rito Siguro maganda, balikan lang ho natin, katulad ho nangyari noong January. Siguro alam niyo naman ho mga kababayan, di ba? Noong January, ngayong taon lang, ay, di ba, nagkaroon po ng rally rin ang Iglesia ni Cristo at na kung saan ay, di ba, yung kanilang mga panawagan, iniugnay nila sa pahayag ni Pangulong Marcos Jr. patungkol po dito po sa impeachment laban kay VP Sara Duterte, di ba? Sa lantaran po sa publiko, inihag po ni Pangulong Marcos Jr. na siya po ay laban, hindi pabor sa paghahain ng impeachment laban po kay VP Sara Duterte. Yung pala sa ano lang pala yun? Press release lang pala yun. Kasi parang ngayon lumilitaw mga kababayan, mukhang pabor siya at may bas-bas di umano na nabigyan po ng ng budget yung mga kongresista at kaya't mabilis po na naaprubahan na impeach si VP Sara Duterte diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. Kaya lang ay nang umakyat na po sa Senado, minalas po sila dahil sa naglabas po ng kautusan ang Korte Suprema na nagsasabing yan po ay labag sa saligang batas. Yun po, maliwanag. So, siguro balikan lang ho natin para mas maganda maikunik ko natin yung gagawin ng mga yung kilos protesta o sabi natin peace rally ng INC. Ito, balikan lang ho natin yung interview kay ka Edwin Zabala na kung saan ay ang ganda ho ng ng peace rally noon ng INC noong January na kung saan ay para po sa kapayapaan at gustong suportahan yung panawagan ni Pangulong Marcos Jr. na itigil ang impeachment. Yung pala parang pabor pa ng Pangulo sa impeachment. Kasi yung impeachment yan ay talagang ipinursige, itinulak ni na nooy House Speaker Martin Romualdez. Kaya lang di po sila nagtagumpay, di po ba?
So alam niyo kung talagang nasunod lang ho, hindi naman natin sinasabi na dapat sundin nila, pero kung ikinonsidera po ng Marcos Jr. administration, ng Pangulo at ng kanyang mga kaalyado, yang sila Romualdez, lahat po, yung naging panawagan noon ng Iglesia ni Cristo, marahil hindi na pumanto ngayon sa ganitong kaguluhan, lalo na po sa issue po ng politika. Diba? Kasi ang layunin ng Iglesia ni Cristo, yung presidente at vice-presidente magkasundo at sabay na magkatuwang na pinamumunuan ang bansa. Yun po Eto, balikan lang ho natin at yung nangyaring peace rally ng Iglesia ni Cristo noong January ngayong taon. Eto po, panoorin po natin si Brother Edwil Zabala. Nagpasya ang Iglesia ni Cristo na isagawa itong National Rally for Peace sapagkat nararamdaman namin at nakikita na kailangan na sabihin sa sambayan ng Pilipino, pabalikin natin sa kapayapaan, papanumbalikin natin ang pagkakaisa sapagkat malala ang mga suliranin ng ating bansa at binabalik-balikan namin yung sinabi ng ating Pangulo na yun ang unahin sapagkat pagka yung nais ng iba ang ating inuna ay walang makikinabang kahit isang Pilipino ayon sa kanya. Kami naman ay mga mamamayan din, gaya ninyo. Kaya nararamdaman namin yung nararamdaman ng marami sa ating mga kababayan, lalo pa yung mga mahihirap, para mabalik sa kanilang atensyon ng paglilingkod ng mga inihalal natin, isipin yung kapakanan nila. Balik tayo doon sa kapayapaan, magkaisa tayong lahat. Tutukan muna ng mga inihalal yung kanilang gampanin bago ang iba pang bagay. Yan po. Maliwanag po ang naging pahayag at mensahe ng INC at kanilang layunin noong January. Pero tumakbo na tumakbo, tapos ngayon, Nobyembre na ho. Pumutok ko yung issue nito pong sa corruption, sa flood control. Talagang lahat po sa mga proyektong pang-infrastruktura, hindi lang po sa isang lugar Lumilitaw ho ngayon, nakaubuho lahat na ho, nationwide. Mga kababayan. So, napakatindi. Ito pong nangyari. So, paano ho? Ngayon, ang panawagan naman ho ng INC ay transparency at accountability. Dapat po merong managot, maparusahan dito po sa mga nagsamantala sa pondo ng bayan. So, maganda, di ba? At kasi kung matutuloy ho ito at matutupad na magkaroon po ng transparency at accountability para sa huwisahan ito, siyempre, para po ito sa interes ng mga Pilipino, di po ba? So, yun ho, no? Katulad nung January, kung nakinig lang ho, ito ho nga Marcos Jr. Administration sa panawagan ng INC, marahil wala siya sa ganitong sitwasyon at magkaalyado pa rin sila ni VP Sara Duterte, so magkatuwang na nire-resolba ang problema ng bayan. Pero wala ho, talagang itinuloy-tuloy dahil sa nangibabaw po yung ambisyon dyan ng ilan na gustong tumakbo na presidente. Tapos ngayon naman, sinisiraan ang INC dahil sa meron ding ambisyon na tumakbo sa 2028, yung malapit po na kaibigan ni bias sa political analyst Ronald Llamas. So yun ho mga kababayan. Pero well, tapos narinig ko nga kanyang pahayag Kasi ngayon lumulutang Rafi Tulfo Ontiveros. So parang nagulat si biased political analyst Ronald Llamas. Nako, wag. Hindi, nakausap ko na si Senator Tulfo, hindi tatakbo yun. Kasi ayaw niya maging running mate lang si Ontiveros. Ang gusto niya talagang presidente. Kasi ngayon, may mga nagpo-push Senator Rafi Tulfo for president, tapos vice president si Risa Ontiveros. Biglang nagsabi itong si biased political analyst Ronald Llamas na hindi tatakbong walang plano, walang balak. At sincero daw itong si Senator Rafi Tulfo na muli lang tatakbo na senador sa 2028. So talagang ayaw ho nila na maging tatakbong vice president. Ewan ko lang ho kung mananalo kahit vice president. Ewan ko lang ho Dahil sa ngayon lalo't di ba may mga aligasyon di umano na insertion at di umano may
project din sa flood control. Ito pong si Senator Risa Ontiveros. Okay, so yan lang ho mga kababayan. At ulitin ho natin sa papalapit ho na November 16 sa pagsisimulan na 3 araw na peace rally ng Iglesia ni Cristo. Marami po ang kabado. At bukod ho dyan ay marami ho ng mga vlogger na kung ano-ano na talagang binibira po ang NC, gawa na raw ho ng mga t-shirt para po sa kapayapaan, etc. etc. May mga aligasyon ng mga bayad daw na 3,000 pesos kada tao. Puro kasinungalingan ho hindi po ba? At ito naman, umiksena na itong si bias political analyst Ronald Llamas. Yun ho. Kasi kanyang dapat na protektahan yung kanyang manok para po sa 2028 presidential elections. So, yun ho, mga kababayan. Kayo ho, ano masasabi nyo? Mag-ano na ho kayo? Bigay na po kayo ng comment dito po sa atin. Sino ba yung mga kabado? Kasi may binabanggit si Professor Ranjit Rai ng Okta Research na dapat magkaisa yung mga anti-Duterte. Magsama-sama ho sila. Pero sa ngayon, mukhang malabo ho kasi ang gusto lang ho nila, yung dilawan, sila lang ho. Ang mga ibabaw at gusto nila meron mo silang patakbo yung presidente. Yun nga, sa katauhan ni Senator Risa Ontiveros. Pero kung hindi raw kayo magkakaisa, talo kayo. Sabi ho ni Professor Ranjit Rai ng Okta Research. Ako naman, sa pananaw ko, kahit magkaisa kayo, palagi ko hindi kayo mananalo. Mahihirapan ho kayo. Dahil sa lalo't nga ngayon, talagang napakarami ho ng mga nangyayari dito po sa ating bansa. At di ba, yung Mindanao, solid ho yan, Duterte. At yung sa Visayas, karamihan ho dyan, talagang Duterte. Tapos sa Luzon, hindi naman solid ho yan na talagang may makukuha rin dyan Duterte. So, pagkukomputin mo, simple lang yan, di ba? Okay, so maraming salamat to. At sa mga bago lang sa ating channel, subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.